Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dra, Ligaya Santos, at ngayon ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa, ang Perilla leaf bilang lihim sa pagpapabata ng balat at pangkalahatang kalusugan. Mahal kong mga kaibigan, pamilya, at taga-subaybay ng aking channel Dra, Ligaya Santos, hindi ba't minsan ay tumitingin tayo sa salamin at napapabuntong hininga? Naghahangad na sana ang ating balat ay muling maging makinis, walang kulubot, at walang mga dark spots tulad noong tayo ay nasa kasibulan pa? Siguradong marami sa inyo ang tumatango ngayon, tama ba? At ngayon, ibubunyag ko ang isang lihim sa pagpapabata ng balat na napakasimple, epektibo, at ganap na ligtas na magagawa ninyo sa bahay lang. Ito ay mula sa isang karaniwang dahon na halos lahat ng tahanan sa Pilipinas ay maaaring itanim. Ang dahon ng perila o mas kilala bilang shiso bagamat sa Pilipinas, madalas itong itanim bilang ornamental o herbal na halaman. Nagtataka ba kayo? Ano ang kayang gawin ng maliit na dahon ng perilya na ito para sa ating balat? Bago tayo sumisid sa mga kamanghamanghang recipe na ito, lubos akong umaasa na maglaan kayo ng oras upang ilike ang aking channel at mag-subscribe upang magkaroon ako ng mas maraming inspirasyon na magbahagi ng mas marami pang kapaki-pakinabang na tip at sikreto. Maraming salamat sa inyong lahat. Bumabalik tayo sa pangunahing paksa ngayon. Sama-sama nating tutuklasin ang isang sangkap na napakapamilyar sa ating pang-araw-araw na pagkain, ngunit nagtatago ng kamangha-manghang kapangyarihan sa pagpapabata ng balat. Ito ay ang dahon ng perilya. Ang dahon ng perilya ay hindi lamang isang pampalasa sa pagkain, kundi isa ring beauty elixir na ipinasa sa loob ng maraming henerasyon. Sa video na ito, hindi ko lang tatalakayin ang mga kahangahangang benepisyo ng dahon ng perilya, kundi gagabayan ko rin kayo sa mga partikular at detalyadong recipe para gamitin ang dahon ng perilya sa pagpapaganda ng balat sa bahay. Makakatulong ito na burahin ang mga kulubot, bawasan ang mga dark spots, at panatilihing makinis at sariwa ang balat. Mahalaga, magbabahagi rin ako ng mga payo at kinakailangang medikal na paalala upang magamit ninyo ang dahon ng perila ng ligtas at epektibo. At ngayon, nang hindi na kayo pinaghihintay pa, simulan na natin. Bahagi isa. Bakit ang dahon ng perila ay isang mahiwagang halaman para sa nagkakaedad na balat? Mahal kong mga kaibigan, ang dahon ng perilya ay hindi lamang isang pamilyar na halamang gamot sa ating pang-araw-araw na pagkain, kundi sa tradisyonal at modernong medisina, ito ay itinuturing din na isang mahalagang halaman na may maraming kahangahangang benepisyo para sa kalusugan, at lalo na para sa ating balat. Kaya bakit nga ba ang dahon ng perila ay may ganitong mahiwagang kakayahan na magpabata ng balat? Makapangyarihang anti-aging. Ang dahon ng perilya ay mayaman sa antioxidants, tulad ng flavonoids at anthocyanins na tumutulong na i-neutralize ang mga free radicals, ang pangunahing sanhi ng mga kulubot at paglabo ng balat. Dahil dito, ang balat ay napoprotektahan at nananatiling bata. Anti-inflammatory at nagpapakalma ng balat. Ang dahon ng perila ay may epekto sa pagbabawas ng pamamaga at pagpapakalma ng acne at iritasyon. Kapag ang balat ay hindi gaanong inflamed, nagiging mas malusog, pantay ang kulay, at mas maliwanag. Pagbawas ng melasma at dark spots. Ang mga aktibong sangkap sa perila ay tumutulong na pigilan ang melanin, ang pigment na nagiging sanhi ng paglabo ng balat at melasma. Ang regular na paggamit ay nakakatulong na lumiwanag ang balat at bawasan ang mga dark spots, natural na pampakinis. Ang dahon ng perilya ay mahusay sa pagpapanatili ng moisture, na tumutulong na panatilihing malambot at makinis ang balat, binabawasan ang mga kulubot at pagkatuyo, pagpapalakas ng collagen. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na ang perila ay sumusuporta sa produksyon ng collagen,
isang mahalagang salik na tumutulong na panatilihing makinis at matatag ang balat, binabawasan ang pagiging malambot at mababaw na kulubot. Sa lahat ng mga kamangha-manghang benepisyo na ito, ang dahon ng perilya ay karapat-dapat na ituring na isang gintong sikreto para sa inyong paglalakbay sa pagpapabata ng balat. At ngayon, nang hindi na kayo pinaghihintay pa, susuriin natin ng detalyado ang 5 ligtas at epektibong recipe ng pagpapaganda ng balat gamit ang dahon ng perilya na magagawa ninyo sa bahay. Mga recipe sa pagpapaganda ng balat gamit ang dahon ng perilya. Recipe 1. Direktang pagpapahid ng dinikdik na dahon ng perilya para bawasan ang dark spots at paliwanagin ang balat. Mahal kong mga kaibigan, ang unang recipe ay ang pinakasimple at direktang paraan upang mapakinabangan ang mga nutrients mula sa dahon ng perilya, ang paggamit ng sariwang dahon ng perilya na dinikdik at idikit ng direkta sa balat. Kapag ang dahon ng perilya ay dinikdik, nababasag ang mga sel ng halaman, naglalabas ng maximum na antioxidants, bitamina, at kapaki-pakinabang na enzymes direkta sa balat, lalo na ang kakayahan nitong pigilan ang tyrosinase at ang mga anti-inflammatory na sangkap ay direktang makakaapekto sa mga pigmented na lugar at kulubot. Mga sangkap, sariwang dahon ng perilya, mga isang dakot, 27, 20 second dahon. Pumili ng malinis na dahon ng perilya na walang peste o kemikal. Paraan ng paggawa, paghanda. Hugasan ng mabuti ang dahon ng perilya sa umaagos na tubig. Ibabad sa malabnaw na tubig asin sa loob ng 5,010 minuto upang tanggalin ang alikabok at bakterya. Hanguin at hayaang matuyo ng lubusan. Pagdikdik. Ilagay ang dahon ng perilya sa malinis na mortar at dikdikin. O kaya, maaari ninyong ilagay sa blender kasama ang kaunting tubig mang-isang tapanto kutsarita para mas madaling durugin. Durugin hanggang maging isang makapal na paste. Paglilinis ng balat. Hugasan ng maigi ang mukha gamit ang maligamgam na tubig at banayad na facial cleanser. Pagpapahid ng mascara. Gumamit ng malinis na kamay o brush upang pantay na ipahid ang dinikdik na perilya paste sa buong mukha at leeg. Iwasan ang mga mata at labi kung hindi ninyo gusto. Maaari ninyong pahiran ng mas makapal sa mga lugar na may dark spots at kulubot. Oras ng pagpapahid. Hayaan ang maskara sa balat ng mga 15 minuto, pagbanlaw. Pagkatapos ng sapat na oras, hugasan ng maigi ang mukha gamit ang maligamgam na tubig. Pagkatapos, dahan-dahang basain ng malamig na tubig para lumiit ang pores. Dahan-dahang patuyuin ang balat at ipagpatuloy ang inyong regular na skincare routine tulad ng toner, serum at moisturizer. Dalasan ng paggamit. Maaari ninyong gawin ang recipe na ito 2,003 beses bawat linggo. Dagdag na payo. Laging tiyakin na ang dahon ng perilya na ginagamit ay malinis at walang pesticides o kemikal. Pinakamainam kung ito ay inyong itinanim sa bahay o binili sa isang mapagkakatiwalaang tindahan ng sariwang gulay. Ang dinikdik na perilya mixture ay dapat gamitin kaagad pagkatapos gawin upang masiguro na ang nutrients ay hindi na-oxidize o nasisira. Huwag gumawa ng marami para itabi. Paalala, ang dahon ng perilya ay may medyo kakaibang amoy. Maaaring may ilang makaramdam ng kaunting discomfort sa simula. Ang recipe na ito ay napakaligtas at angkop para sa iba't ibang uri ng balat. Recipe 2. Perilla leaf at honey face mask, moisturizing, anti-aging, at nagpapaliwanag ng balat. Ang pangalawang recipe ay ang kombinasyon ng dahon ng perilya at pulot pukyutan, isang perpektong duo para palakasin ang kakayahan ng pagpapabata, pagmo-moisturize at pagpapaliwanag ng balat. Ang dahon ng perilya ay nagbibigay ng antioxidants, nagpapaliwanag ng balat, at may anti-inflammatory properties. Ang pulot pukyutan ay isang natural na humectant na tumutulong na panatilihing hydrated ang balat. Isang makapangyarihang antioxidant, antibacterial,
at nagpapakalma ng balat. Ang kombinasyong ito ay hindi lamang nagpapalakas sa anti-aging na kakayahan ng dahon ng pirila, kundi tumutulong din na magbigay ng kinakailangang moisture, nagpapapakalma ng balat, nagpapatuyo, at mas madaling sumisipsip ng nutrients. Ang pulot pukyutan ay nakakatulong din na gawing mas madaling ipahid ang pinaghalong sangkap. Mga sangkap, sariwang dahon ng perilya, mga 15 dahon na hugasan at natuyo, purong pulot pukyutan, 1 kutsarita, paraan ng paggawa, paghahanda. Hugasan ng mabuti ang dahon ng perilya sa umaagos na tubig, ibabad sa malabnaw na tubig asin, at hayaang matuyo. Pagdurog, ilagay ang dahon ng perila sa blender kasama ang 1 o 2 kutsarita ng distilled water o pinakuluang tubig na pinalamig para mas madaling durugin. Durugin hanggang maging makapal na paste. Paghalo ng pulot pukyutan. Ilagay ang dinurog na perila mixture sa malinis na mangkok. Idagdag ang 1 kutsarita ng purong pulot pukyutan at haluin ng mabuti hanggang maghalo. Paglilinis ng balat. Hugasan ng malinis ang mukha at dahan-dahang patuyuin. Pagkatapos, ipahid ng pantay ang pinaghalong sangkap sa buong mukha at leeg. Iwasan ang mga mata at labi kung hindi ninyo gusto. Maaari ninyong dahan-dahang i-massage sa loob ng ilang minuto habang nagpapahid para mas malalim ang paglagay ng nutrients. Oras ng pagpapahid. Hayaan ang pinaghalong sangkap sa balat ng mga 15 minuto. Pagbanlaw. Pagkatapos, banlawan ng maigi gamit ang maligamgam na tubig. Pagkatapos ay dahan-dahang basain ng malamig na tubig para lumiit ang pores. Susunod, dahan-dahang patuyuin ang balat at ipagpatuloy ang inyong regular na skincare routine. Dalasan ng paggamit. Maaari ninyong gawin ang recipe na ito 2 beses bawat linggo. Dagdag na payo. Laging gumamit ng purong pulot pukyutan para masiguro ang bisa at maiwasan ang iritasyon. Dapat durugin ng maigi ang dahon ng perilya para maging makinis ang pinaghalong sangkap, madaling ipahid, at mas madaling masisipsip ang nutrients. Mahal kong mga kaibigan. Recipe Tres. Perilla Leaf Facial Steam. Nagtatanggal ng toxins, malalim na paglilinis para sa rosy skin. Mahal kong mga kaibigan, ang pangatlong recipe ay hindi isang face mask, kundi isang paraan ng malalim na paglilinis at pagpapaganda ng balat mula sa loob na nagreresulta sa rosy, youthful skin. Ito ang facial steaming gamit ang dahon ng perila. Nakakatulong ang pag-steam na buksan ang pores, nagtatanggal ng dumi, labis na langis. Kapag pinainit ang dahon ng perilya, naglalabas ito ng mahahalagang langis at kapaki-pakinabang na compounds tulad ng perilaldehyde at limonene sa singaw ng tubig. Ang mga compounds na ito ay may antibacterial at anti-inflammatory properties na tumutulong sa paglilinis ng balat, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo sa ilalim ng balat, kaya nagreresulta sa rosy, malusog na balat na mas madaling sumisipsip ng nutrients. Mga sangkap. Sariwang dahon ng perila, 1 malaking dakot, plibang 10,000. Dahon, malinis na tubig, mga 1.52 litro. Malaking mangkok o dedicated facial steamer, malaking malinis na tuwalya, paraan ng paggawa. Paghahanda. Hugasan ng mabuti ang dahon ng perilya sa umaagos na tubig, ibabad sa malabnaw na tubig asin, at hayaang matuyo. Pagpapakulo ng tubig. Ilagay ang dahon ng perila sa palayok kasama ang malinis na tubig. Pakuluan. Kapag kumulo na ang tubig at may umakyat na singaw, patayin ang kalan o bawasan ang apoy at ilagay ang palayok ng pinakuluang tubig sa ligtas at matatag na lugar. Paglilinis ng mukha. Hugasan ng maigi ang mukha bago mag-steam. Pag-steam. Takpan ang ulo at ang palayok ng pinakuluang tubig gamit ang malaking tuwalya upang hindi masyadong makalabas ang singaw. Panatilihin ang ligtas na distansya mula sa palayok ng pinakuluang tubig
ma 30,040 cm upang maiwasan ang paso. Sa simula, maaaring mas malayo, pagkatapos ay ayusin ng mas malapit kung komportable. Ang mainit na singaw kasama ang essential oils ng pirilya ay magpapaluwag ng pores at maglilinis ng balat. Oras ng pag-steam. Mag-steam ng mga 10,015 minuto. Kung masyadong mainit o hindi komportable, itigil muna. Paglilinis at pagmo-moisturize. Pagkatapos mag-steam, bukas ang pores. Ito ang gintong oras para linisin at pahiran ng moisturizer ang balat. Gumamit ng malinis na tuwalya upang dahan-dahang punasan ang pawis at dumi sa mukha. Maaaring banlawan ang mukha gamit ang malamig na tubig para lumiit ang pores. Agad na ipahid ang inyong paboritong toner, serum o moisturizer upang masipsip ng husto ang nutrients. Dalasan ng paggamit. Ang facial steaming gamit ang dahon ng perilya ay dapat gawin 1 o 2 beses bawat linggo. Huwag mag-steam ng masyadong madalas dahil maaaring matuyo ang balat. Mahalagang payo, panatilihin ang ligtas na distansya. Huwag kailanman ilapit ng masyado ang mukha sa mainit na palayok ng tubig upang maiwasan ang paso. Mag-ingat sa sensitibong balat. Kung mayroon kayong napakasensitibong balat o may mga kondisyon sa balat tulad ng rosacea o malalang spider veins, kumonsulta sa doktor bago mag-steam. Uminom ng sapat na tubig. Pagkatapos mag-steam, maaaring ma-dehydrate ang katawan. Uminom ng 1 baso ng maligamgam na tubig upang palitan ang nawalang likido. Recipe 4, perilla leaf na may olive oil o coconut oil, malalim na pagmo-moisturize, nagpapababa ng kulubot. Ang ika-4 na recipe ay ang kombinasyon ng dahon ng perilla at isang natural na moisturizing oil tulad ng olive oil o coconut oil. Ang recipe na ito ay partikular na mahusay para sa mga may tuyong balat at maraming kulubot na tumutulong sa malalim na pagmo-moisturize at pagbabawas ng mga palatandaan ng pagtanda. Nagbibigay ang dahon ng perilla ng antioxidants, nagpapaliwanag ng balat, at may anti-inflammatory properties. Ang olive oil o coconut oil ay mahusay na moisturizing oils, mayaman sa vitamin E at kapaki-pakinabang na fatty acids. Tumutulong sila na lumikha ng isang protective barrier sa balat, pumipigil sa pagkawala ng tubig, nagpapalambot ng balat, at tumutulong sa nutrients mula sa perilya na mas mahusay na masipsip. Ang olive oil at coconut oil ay natural ding antioxidants na nagpapalakas sa kakayahan laban sa pagtanda. Mga sangkap. Sariwang dahon ng perilla, mga 20 dahon, na hugasan at natuyo. Extra virgin olive oil o purong coconut oil, 1 o 2 kutsarita, paraan ng paggawa, paghahanda. Hugasan ng mabuti ang dahon ng perilya sa umaagos na tubig, ibabad sa malabnaw na tubig asin, at hayaang matuyo. Pagkatapos, dikdikin o durugin. Ilagay ang dahon ng perilya sa mortar at dikdikin o durugin sa blender na may kaunting tubig tulad ng recipe 1. Paghalo ng langis. Ilagay ang dinikdik o dinurog na perilla mixture sa malinis na mangkok. Idagdag ang 1 o 2 kutsarita ng olive oil o coconut oil at haluin ng mabuti hanggang maghalo. Paglilinis ng balat. Hugasan ng malinis ang mukha at dahan-dahang patuyuin. Ipahid ng pantay ang pinaghalong sangkap sa buong mukha at leeg. Iwasan ang mga mata at labi kung hindi ninyo gusto. Maaari ninyong dahan-dahang i-massage sa loob ng ilang minuto habang nagpapahid, lalo na sa mga tuyong bahagi ng balat at may kulubot. Oras ng pagpapahid, hayaan ang pinaghalong sangkap sa balat ng mga 15-15 minuto. Pagbanlaw. Pagkatapos, banlawan ng maigi gamit ang maligamgam na tubig hanggang hindi na madulas ang balat. Maaari kayong gumamit ng banayad na facial cleanser para lubos na linisin kung kinakailangan. Pagkatapos, dahan-dahang basain ng malamig na tubig para lumiit ang pores. Pagmo-moisturize, dahan-dahang patuyuin ang balat at ipagpatuloy ang inyong regular na skincare routine. Dalasan ng paggamit.
Maaari ninyong gawin ang recipe na ito 2 beses bawat linggo. Dagdag na payo, pumili ng dekalidad na langis. Gumamit ng extra virgin olive oil o cold-pressed virgin coconut oil para masiguro ang pinakamahusay na kaligtasan at bisa. Paalala para sa oily at acne-prone skin. Kung ang inyong balat ay oily o madaling magkaroon ng acne, mag-ingat sa paggamit ng recipe na ito. Maaaring bawasan ang dami ng langis o ipahid lamang sa mga tuyong bahagi ng balat na may kulubot at dark spots at laging hugasan ng maigi ang mukha pagkatapos. Recipe 5. Inuming perilla leaf para sa panloob na pagpapabata, detoxification, at pangkalahatang kalusugan. Ang huling recipe ay hindi panlabas na application kundi panloob na pangangalaga sa balat, isang napakahalagang salik para sa matibay na bata. At magandang balat ito ang pag-inom ng pinakuluang dahon ng perilla. Kapag umiinom kayo ng pinakuluang dahon ng perilla, ang antioxidants, bitamina, minerals, at iba pang kapakipakinabang na compound sa perilla ay masisipsip ng katawan. Ang mga ito ay gumagana mula sa loob, tumutulong na i-neutralize ang mga free radicals, sumusuporta sa detoxification ng atay, naglilinis ng dugo, kaya nagpapalusog sa malusog, rosy skin mula sa loob. Ang detoxification at ang pagbibigay ng sapat na nutrients ay nakakatulong na pabagalin ang pangkalahatang proseso ng pagtanda ng balat, hindi lamang sa mukha, mga sangkap. Sariwang dahon ng perilla, isang malaking dakot, 50, 70 dahon. Malinis na tubig, mga 1.5 thousand 2 litro. Paraan ng paggawa, paghahanda. Hugasan ng mabuti ang dahon ng perilla sa umaagos na tubig, ibabad sa malabnaw na tubig asin, at hayaang matuyo pagpapakulo ng tubig. Ilagay ang dahon ng perilla sa palayok kasama ang 1.52 litro ng malinis na tubig. Pakuluan. Pagkatapos kumulo ang tubig, bawasan ang apoy at pakuluan ng mga 5 minuto pa upang mailabas ang lahat ng nutrients mula sa perilla. Pag-inom. Pagkatapos, patayin ang kalan, hayaang lumamig ng bahagya, salain at itapon ang mga dahon ng perilla at kunin ang likido. Inumin ang pinakuluang dahon ng perilla bilang kapalit ng regular na tubig sa buong araw. Maaari kayong uminom ng mainit o malamig, ayon sa inyong gusto. Huwag magdagdag ng asukal. Dalasan ng paggamit. Maaari kayong uminom ng pinakuluang dahon ng perilla araw-araw bilang kapalit ng regular na tubig. Mahalagang payo. Gumamit ng malinis na dahon ng perilla. Dahil ito ay iniinom, napakahalaga na tiyakin na ang dahon ng perilla ay malinis at walang pesticides. Huwag mag-abuso. Bagamat mabuti, hindi dapat uminom ng labis. Anumang uri ng halaman ay kailangang gamitin sa tamang dami. Paalala para sa mga may sakit. Kung mayroon kayong pre-existing medical conditions o umiinom ng gamot, kumonsulta sa doktor o health professional bago uminom ng pinakuluang dahon ng perilla araw-araw sa malaking dami upang masiguro na walang interaksyon o hindi inaasahang side effects. Rare side effects. Ilang tao ay maaaring makaranas ng banayad na side effects tulad ng stomach upset kung iinom ng labis. Bahagi 2. Mahalagang payo kapag gumagamit ng dahon ng perilla para sa kagandahan. Mahal kong mga kaibigan, bagamat ang dahon ng perilla ay napakaligtas at banayad upang makamit ang pinakamahusay na resulta sa kagandahan at maiwasan ang hindi inaasahang problema, mayroon akong ilang maliliit na payo na nais kong ibahagi sa inyo. Pumili ng sariwa at malinis na dahon ng perilla. Laging pumili ng mga dahon ng perilla na berde, malusog, walang peste, at walang yellowing. Pinakamainam kung ito ay dahon ng perilla na itinanim ninyo sa bahay o binili sa mapagkakatiwalaang lugar na tiyak na walang pesticides. Bago gamitin, siguraduhing hugasan,
ng maigi at ibabad sa malabnaw na tubig asin. Mga kaibigan, subukan sa maliit na bahagi ng balat muna. Bagamat banayad ang dahon ng perila, iba-iba ang uri ng balat ng bawat isa. Upang masiguro na hindi maiirita ang balat, dapat subukan ang kaunting pinaghalong sangkap sa maliit na bahagi ng balat sa pulso o sa likod ng tainga. Kung pagkatapos ng 24 na oras ay walang makitang pamumula, pangangati o pananakit, maaari ninyong gamitin ito ng may kumpiyansa sa mukha. Maging consistent. Ang mga natural na paraan ng pagpapaganda ay nangangailangan ng oras upang magkabisa. Huwag kayong magmadali. Sa halip, maging consistent sa paggamit ayon sa dalas na aking ibinahagi. Pagkatapos ng mga 20 na linggo, magsisimula kayong makakita ng kapansin-pansing pagbabago sa inyong balat. Kombinasyon ng panloob at panlabas na paggamit. Upang makamit ang pinakamainam na epekto sa pagpapabata ng balat, dapat ninyong pagsamahin ang pag-inom ng pinakuluang dahon ng perila, panloob na epekto, at ang pagpapahid ng maskara, pag-steam o paghugas ng mukha gamit ang dahon ng perilya, panlabas na epekto. Protektahan ang balat mula sa sikat ng araw. Bagamat maingat na inaalagaan ang balat, ang sikat ng araw ay nananatiling numero 1 kalaban ng nagkakaedad na balat. Huwag kalimutan na magpahid ng sunscreen na may angkop na SPF bago lumabas. Takpan ng mabuti ang mukha gamit ang malaking sombrero at face mask. Malusog na pamumuhay. Ang magandang balat ay hindi lang nagmumula sa panlabas na pangangalaga. Subukan na kumain ng masustansiyang pagkain, lalo na ang pagdaragdag ng mga gulay at prutas, uminom ng sapat na tubig, matulog ng 71 oras bawat gabi, at panatilihin ang isang relaxed at optimistic na isip. Mahalaga rin ito sa pagpapanatili ng kabataan. Ang stress at pagkabalisa ay isa rin sa mga sanhi ng mabilis na pagtanda ng balat. Ito ang lahat ng mga sikreto sa pagpapabata ng balat gamit ang dahon ng perila na nais kong ibahagi sa inyo ngayon sa aking channel. Lubos akong umaasa na sa pamamagitan ng mga simpleng at madaling gawing recipe na ito, matutuklasan ninyong muli ang inyong makinis at kabataang balat. Tulad noong kayo ay nasa kasibulan pa, upang ang bawat araw na gumising kayo ay puno ng enerhiya at kumpiyansa. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, huwag mag-atubiling bigyan ng aking channel ng isang malaking like, mag-subscribe, at huwag kalimutang i-on ang notification bell upang hindi ninyo mapalampas ang anumang mahusay na video mula sa amin. At kung maaari, ibahagi ang video na ito sa inyong mga mahal sa buhay at kaibigan upang mas marami pa ang makaalam ng kahangahangang beauty secret na ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na panunood at suporta sa aking channel. Naway laging malusog kayo, laging bata, at maganda at puno ng kagalakan sa buhay.